Tila taon-taon na lamang problema ng ilang mga paaralan sa bansa ang kakulangan ng mga silid-aralan para sa mga mag-aaral. Sa isang paaralan nga sa Antipolo City, nagtsatsaga ngayon sa covered court ng barangay upang maging pansamantala munang classroom ngayong pasukat. Alamin ang sitwasyon ng mga estudyante sa Antipolo City sa report ni Criza Lopez. Sa mga pagbubukas ng aralan para sa taunang 2025 at 2026, batid pa rin ng ilang pampublikong paaralan ang kakulangan sa silid-aralan. Ang isa nga ritong pampublikong paaralan sa Antipolo City ay nagdesisyon na ilipat muna ang ilang klase ng mga estudyante sa covered court dahil sa kakulangan ng kwarto. Isa sa mga paaralan sa San Luis, ang Peace Village Elementary School ang nahaharap pa rin sa kakulangan sa silid-aralan dahilan para ilipat ang klase ng mga grade 2 at grade 5 students sa kalapit na covered court. Gawa ang makeshift classroom sa mga plywood at kahoy para mapanatili ang pagiging pribado ng bawat klase. Ayon kay Peace Village Elementary School Principal 4 Dr. Mercedita E. Fortunato, bunsod ito ng demolisyon at konstruksyon ng mga lumang classroom. Tiniyak nila na kahit nasa makeshift classroom ang bata ay kompleto pa rin ito sa gamit. Mayroong pisara, telebisyon, mga bagong upuan at ventilador para mabawasan ng init ng panahon. Batay sa datos ng pamunuan, 12 section ng mga grade 2 student ang naghahati-hati sa 4 na makeshift classroom sa covered court, habang siyam na section ng grade 5 ang naghahati-hati sa 3 makeshift classroom sa Inares Covered Court ng Barangay San Luis. Para mapagkasya ang bawat section sa tigi-isang classroom, nagdesisyon ng punong guro ng paaralan na magkaroon ng 3 shifts sa bawat baitang. Ayon kay Dr. Fortunado, buwan ng Enero na magsimula ang demolisyon ng 2 building dahil sa posibleng banta ng lindol o iba pang kalamidad na maaari rin na maging banta sa kaligtasan ng mga bata. Base sa impormasyon ng paaralan, posibleng tumagal ang pagtatayo ng 2 building ng 7 buwan. Ibig sabihin, posibleng abutin ito ng 1 buong taunang aralan bago matapos at makabalik sa normal na klase ang mga bata. Sa tulong anya ng lokal na pamahalaan ng Antipolo City, Barangay San Luis at School Division, nagkaroon ng maituturing na maayos at pansamantalang silid-aralan ang mga estudyante. Samantala, nag-react ang ACT Teachers Portales sa patuloy na pagsandig ng Administrasyong Marcos sa mga band-aid solutions. Giit ni ACT Teachers Representative Franz Castro, kasama si ACT Teachers Representative-elect Antonio Tino, mababa ang functional rate sa bansa dahil sa mga basic at glaring shortages ng ating education system na pinipili ng administrasyon na hindi pagtuunan ng pansin. Batay sa inilabas na datos ng party list, tinatayang nasa 165,000 ang kulang na classroom sa bansa at 56,050 na mga guro ang kinakailangan na dapat mabigyang solusyon sa lalong madaling panahon. Hindi rin anya sapat ang kinikita ng mga guro para magkaroon ng disenteng pamumuhay. Samantala, binigyang diin ni Tino na kailangan ng komprehensibong reforma at pamumuhunan sa sektor ng edukasyon at hindi ang mga pansamantalang solusyon na nakakapagpababa sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Nananawagan ng 2 mambabatas sa administrasyon na gawing tunay na prioridad ang edukasyon, lalo na ang mga reforma na makakasagot sa ugat ng problema sa silid-aralan, kakulangan sa guro at nakabubuhay na sweldo. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.